Kapag hindi ho tayo nag-ingay dito at wala na ho tayong gawin at sabihin na po natin na hayaan na lang natin yan, mauulit at mauulit yan. Ngayon, kapag sasabihin po ng gobyerno ngayong bagong taon, hayaan nyo po, gagawa ng mga reforma, hindi na ho mauulit yan, magbabantay na po kami, maayos na po nga. Huwag ho tayong maniwala na hindi sila magnanakaw. Magnanakaw at magnanakaw pa rin po sila. Para lang ho natin maintindihan nga, ang prioridad ng gobyernong ito. And sa mga mambabatas din po natin, sila ho lahat, pro-farmers yan. Yung ang isa ngayon na nandiyan sa DepEd, nung tumakbo yan senador, naka-costume pa ng farmer yun eh. Oo, naka-costume pa ng farmer. Meron pa siya ditong tuwalya. Kung lang ho magmaneho ng jeep eh. Kwentahin mo yung budget na inilaan nila sa kanilang soft pork. Pag pinagsama-sama mo sila. Pero yung agriculture budget, dito pa lang tama si Professor Teodoro Mendoza eh. Dito pa lang alam mo na ang kaplastikan ng gobyernong ito. Nang walang pinapanigan. Yan po ang binabanggit niya, no? At ito daw po mga kapatid, lalabas lang ang katotohanan dito kung sila mismo mga magnanakaw ang maglalaglagan. Kaya alam mo, talagang ako sa isyong ito. Yun ang sinasabi po dito, ang galing diba? niya. Oo. Mapapa-thank you Lord eh. Kasi isipin nyo na lang, kung okay. bati-bati sila, Oo. malalaman ba natin ito? Hindi ko sakali lang. Kung sila ay bati-bati, Oo. alam kaya natin ito? Mangyari ba ito? Hindi. Kasi ngayon, bati-bati pa naman sila eh. Oo. Hindi mo- Saka may mga paksyon na. Bati-bati pa rin sila. Oo. Oo. Bati-bati pa rin sila. Kasi yung mga totoo at malalaki na sangkot dito, pinoproteksyonan pa rin nila. At sa pangapaga si 10,000. So, Chacha, 65,000 na lang. Naku naman. Maliit na bagay yan. Okay? So, Diba? Nanay Che, good morning sa inyo. Wala po kami may papangako, pero ano man po ang mangyari, definitely yan pong halagang yan. Hawak po lamang natin ngayon at maghihintay-hintay lang po tayo. Malay nyo ho. Diba? Malay po ninyo. Malay ninyo, sa susunod na araw Pasko ulit. Dahil dito sa programang ito, bumubuhos po ng biyaya galing sa ating mga Happy Anonymous. Araw-araw Pasko. Araw-araw Totoo naman. Pasko. The Oo. fact na ikay may biyaya ng buhay, dapat ang turing Amen. mo. Araw-araw Pasko. Kaya mamigay ka na Masko ulit, Chacha. Nako, alam mo naman ako, araw-araw Pasko. Kaya araw-araw, babatiin ko po kayo ng maligayang Pasko. O speaking of maligayang Pasko. Ito muna. Gusto ko lang batiin na nanonood pala sa atin araw-araw yung aking tsuhin. Magandang umaga May tsuhin po. ka pala? Oo, marami sila. Si Tito Toti. Oo, ang toting tigas ng Tondo. Wow. Tito Alfredo Amante. At ang kanya pong butihing asawa, si Tita Leng Amante. Diyan po sa Tondo. Oo. Kasi ano siya, siga ng Tondo dati. Kaya toting tigas ang tawag sa kanya. Toting Tito Toti, tigas. hello po sa inyo. Sabi niya, uy, Brum, kahapon nagkita kami, sabi niya, uy, lagi ako nanonood sa inyo ni Ted. Oo, Nagkukulitan salamat. kayo everyday. Natutuwa Salamat. ako. Good morning Salamat po. naman po. Hayaan niyo ho. Hahanapin ko. Hindi ko na mahanap itong ating mga box ng Bravo para lalo ka pang maging toting tigas. Naman. Oo. Oo. Yun lamang pong isang winner natin dati. Anong pangalan niya? Dimpy, yung pong si Nino. Ayan. Si Nino Pio Raquel Lambrindo ng Taguig City. Opo, ang ating naging pabida po. Siya rin po ay isang private motorist at tumugong po sa ating panawagan that day. Ang kanya pong natanggap mga kapatid ay 15,000 pesos. Amen. Alright. Si Happy Anonymous po, isang baksak 4,000 dyan. Wow. Si Happy Daddy, Happy 101, si Happy Nanay, 3,000 piso. Kaya po nabuo ito sa halagang 15,000 kasi meron po siyang problema po sa kanyang tiyan at meron siyang colostomy at yung pong kanyang nanay po na labandera din po daw ay nais siyang matulungan. So mamaya po meron tayong update dito po sa napag-ambag-ambagan po ninyo para po sa ating mga kababayan. Ang mga kwentong buhay po nito ay talaga po inspiring, no? Kasi sa gitna ng hirap nila, sa gitna po ng kanilang pagpapagal, sa gitna ng mga challenges sa kanila pong buhay, sila po ay patuloy pa rin na nananalig at gumagawa ng wasto. Ibig sabihin, ang galaw sa mundo ay patas. Yan po ang pinaka-importante dyan. At sa gitna po naman din yan, ito po ang ibinibigay sa atin ng pangmulat sa ating pong dapat na pagkaisahan. Tayo po'y magkaisa sa panawagan na mapanagot po ang mga magnanakaw sa ating gobyerno. Opo, yan po ang ating pong adhikain din sa ating pong programa para hindi ho tayo makalimot kasi nga yan ang gusto mangyari ng iba. Humupa ang ating damdamin at muli ho tayong magkalimutan hanggang sa susunod na naman po na skandalo. Yan po yan. Pansinin po ninyo.
Oo, pansinin po ninyo, kapag hindi ho tayo nag-ingay dito at wala na ho tayong gawin at sabihin na po natin na hayaan na lang natin yan, mauulit at mauulit yan. Ngayon, kapag sasabihin po ng gobyerno ngayong bagong taon, hayaan nyo po, gagawa ng mga reforma, oo, hindi na ho mauulit yan, magbabantay na po kami, maayos na po nga. Huwag ho tayong maniwala na hindi sila magnanakaw. Magnanakaw at magnanakaw pa rin po sila. Kasi yan po ay pagiging addict na sa pera. Sorry po Sorry po na pagkaaga-aga. Kaya kinakailangan ko lang po kayong paalalahanan, girl. Kasi yan po ay sakit na. Yung pong pagiging magnanakaw. Sakit na po nila yan. Mawalang galang lang po sa mga snatcher. Oo. Mga small time magnanakaw yan. Opo. O tsaka yung mga snatcher Sa na mga yan, na nasa shoplifter po, kalsada. pasintabi lang po, mawalang Oo, galang pasintabi sa kanila. Yan, Yan ang po mga ang mga mabibilis walang mahuli. kabusugan. Yung Oo. pong ang lalaki na po ng sweldo, ang lalaki na po ng bonus, ang lalaki na po ng mga kita nila, mayayaman na sila pero wala silang kabusugan. Hindi tumitigil. Opo, hindi tumitigil. Tsaka itong mga itong kinakain talagang pera na. Ha? Pera, kinakain. Sobra ka naman. Ay, hindi ba? gusto akala ko kaya hindi sila Ang gusto kong tumitigil. kainin nila barya. Oo. Akala ko Hindi kasi sila kaya hindi sila magpunawan. tumitigil kasi kinakain nila yung pera eh. Sorry, ang aga-aga, pero ewan ko ba. Ako ho, sa pagising ko sa umaga, bago ako umalis ng bahay, panalangin ko, gabayan ako sa aking mga sasabihin eh. Maghunos dili, pero ewan ko pa, parang nagkukusa. Oo. Sorry po, kasi kapag nakausap mo si Ninyo, nakausap mo itong ating mga nakakapanayam, yung pong isang tampok natin na isa pong retired teacher dyan sa Antipolo, hindi ho ba? Maaawa ka at maiiyak ka sa kondisyon pero hindi mo nga ma-attain kung bakit sa gitna ng napakayayaman na nila. May mga helicopter na sila, may mga yate na sila, may mga beach house na sila, may mga building sila sa timog. Hindi ba? Oo, may mga bahay na sila sa mga mamahaling subdivision sa Quezon City at sa Mandaluyong, sa San Juan, sa Pasig, lahat na. Pero ay pa rin tumigil, hindi ba? Kaya tuloy po tayo sa ating panawagan this morning. Friday ngayon ang ating kasuotan. Anong sinasaad, baby girl? Ikulong, mandarambong kung sila ay hindi tumitigil sa pagnanakaw ng pera. Tayo naman ay hindi titigil din sa paghingi po ng hustisya at accountability dito sa mga taong sangkot sa pagnanakaw po sa pera ng bayan na pinaghihirapan po natin araw-araw. Wag ho tayong tumigil ha mga kapatid. Wag ho tayong magsasawa. Wag ho tayong lulubay mga kapatid dahil yan po ang kanilang gusto. At sabihin nila na ayan. Kailan ang susunod na rally? Hello! Baka pwede na ulit dahil tapos ng festivities. Susunod na grand rally? Hello! Ang susunod ba na grand rally ay magkakaisa na tayo? Wala nang kulay-kulay? Kasi ang hirap dyan kapag yung mga organizers o yung mga nasa likod nito ay mga as usual po, transactional politicians. Yan ang hirap dyan. Tsaka na natin sila bubukuhin. Alright, asa na ba ako? Mga kapatid, asa na si Saldi nyo? Oo nga, kahapon hinahanap mo rin siya. Bakit? Gusto mo ba siyang batiin ng Merry Christmas and a Happy New Year? Mr. President, good morning po sa inyo. Pwede ba naming ipalabas lang yung ipinapangako po ninyo ulit? Ready na ba ito? Naka-standby na ba ito? Bago tayo mag-short break lamang. Just to remind everyone, dito po sa inaabangan po ng marami na ipinangako na wala silang Merry Christmas. Si Sara Diskaya nasa Cebu na po nakakulong. Okay, Sara Diskaya. Perhaps siguro po ako ang aking panalangin sincerely, magkaroon siya ng yung pagkakataon po to really contemplate at maisipan niya na magsabi na ng pawang katotohanan. Kasi nung una naintindihan ko, sabi ko baka hindi pa nagsisinkin sa kanya yung kanya kinakaharap na napakalaking problema. Kulong ito Ngayon po, wala sa kanya makakasalba dito. Kung magsasabi siya ng katotohanan lamang talaga, kung sino-sino ang kanya pong mga kasapakat na mga proponents at maglabas ng ebidensya, baka most likely po, baka magkaroon pa ng negosasyon para mabawasan ang kanyang sentensya. Kasi sila lang mag-asawa sigurado makukulong. Kaya sana po may lumapit sa kanya o kaya po magsabi sa kanya na, Sara, magsabi ka na ng pawang katotohanan. Ngayon, ito muna mga kapatid sa katanungan po ng isang taga-media doon sa kanyang open forum pagkatapos po ang kanyang presentasyon, panoorin po natin ito. Yeah, the first question will be from Alvin Baltasar. Mr. President, magandang umaga po, Ada. Mr. President, nabanggit nyo yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso at ang hinihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito?
Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na, matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Opo, November 13 po ito mga kapatid, 49 days since po sinabi yan ng Presidente. Yung sinasabi niyang nasa mga listahan na iyon, may nabanggit siya doon, that time po, noong pong pag-freeze ng accounts. Alright? Opo. Tama? Yes. Sila Henry, Boss Henry. Si Boss Henry Alcantara, si Bryce Hernandez, si JP Mendoza. Okay. Ang Pero mga meron din siya starring sinasabi sa after that, Bulacan. na mga nag-anunsyo siya. Na meron daw pong mga proponents, magkapatid nga yung binabanggit niya, na pareho pong kongresista na frozen na po yung accounts at yung daw namumuro. Pero yun nga din po, siguro in fairness, kung ako naman po din ang sasagot, may binanggit bang petsa? Nga. Baka masabihan pa tayo pag nagtanong tayo kailan may makukulong. Masyado kayo adelantado. Yun na nga, babalikan tayo. Masyado naman kayo nagmamadali. Ang lagi nilang sinasabi last year, dapat airtight ang cases. Oo nga. Hindi tayo pwede basta magsampa ng kaso dito. Di ba kung ako yung, Hindi, kung ganun, kung ako ang ganun. spokesperson, tinanong mo ako, halimbawa, ikaw ang press, tatanungin mo ako ngayong bagong taon. Di ba? O sige, sample Sample. ng tanong mo kung kailan may makukulong. Sir, kailan kayo Hindi ako sir, ma'am ako. Oo, ano nga ako eh. O ako nga ang spokesperson ng Pangulong Yung masaya. Marcos. Ako niya, ako ang spokesperson. O, Yung tatanungin masaya. mo kung kailan may makukulong. Ang isasagot ko lang naman sa inyo, mag-abang-abang lang po tayo. Nakita nyo naman, nakakulong na si Sara Diskaya. At hindi natin maituturing yan na maliit na isda. Malaking isda yan. Nakita nyo naman, napakalaki, di ba? Di ba? Alas 6:34 na. Sabi ko maghuhunos dili muna ako, girl. Oo. Kasi Maya-maya na ang birahe. Ano pa masabi ko dito? Wala silang budget. Magkano lang po ang inilaang budget, Aaron Tolentino, para sa iyong mga kababayang magsasaka dyan sa Bulacan? Ang kabuuang budget po ng DA, mga kapatid, ito ho ay hango sa BICAM report, 185.8 billion pesos. In fairness, ito po ay 21.3% higher doon sa proposed budget na 153 lamang. Ngayon, mga kapatid, kwentahin mo yung budget na inilaan nila sa kanilang soft pork. Pag pinagsama-sama mo sila. Pero yung agriculture budget, dito pa lang tama si Professor Teodoro Mendoza dito pa lang alam mo na ang kaplastikan ng gobyernong ito. Diba? Ang pagiging ipokrito ng gobyernong ito, kesyo pro-farmers, kesyo 96% ng rice produced natin, ng palay, binibili ng traders. Sabi nga ni Sir Larry, of course ang traders dyan, kung wala nang pupuntahan yung rice farmer at ako lang ang pupuntahan niyan, dalawa lang kami, mag-uusap kami. Pag hindi ko binili, mabubulukan ka eh. Pag hindi ko yan binili, saan mo patutuyuin yan? Saan mo iimbak yan? Anong gagawin mo dyan? Sa halip na malugi, ibebenta na sa akin, ako magdidikta ng presyo, whether anuman ang presyo ng landed cost ng imported. And that's the reality there, di po ba? Madam Chair. Yes, Mr. Chair. Absolutely right. Ngayon kasi, kawawa yung ating mga Hindi ba? farmers. Kahit yung sinasabi mo, naitanong mo, naipasa na ba yung batas? Di ba? Yung kanina. Naipasa, pero hindi siya na-implement sa private entities. Hindi, nagkaroon na ng amyenda. Yun ang amyenda. Oo, pero bitin. Na-amend na. Bitin. So, nakailang amyenda na itong rice tarification law na sa una pa lamang po sinasabi na mali. Na dapat hindi na ipasa Sa in the una first pa lang place. po yan. Kung may problema noon ng NFA, parang PhilHealth, kaya ginawa yan. Kasi ang NFA, nuknukan ng corrupt. Ang NFA, nuknukan ng import, etc., etc. Di dapat inayos yung NFA. Di ba? Parang sa PhilHealth. Ang PhilHealth kasi ang daming problema sa management, etc., etc. Lagyan natin yan ng ima-ififit na yan. Itong mga AIX na ito. Kasi nga incompetent ang PhilHealth. Yun ang solusyon na naman po nila dito, di ba mga kapatid? Maifip, taasan ang budget. Oo. Sorry po pero ayaw namin pong
ubusin pong ating oras po dito sa isyong ito. Pero gusto ho lamang namin nga kasi maintindihan po ninyo. Dahil tayo po mga consumers nga, di po ba? Ang importante po, mura ang bigas. Kadalasan po, hindi nabali sa kanyang quality. Para bagang sa mga nasa ibaba, para bang hindi nabali, may mailaman lang sa ating sikmura. Pero sabi nga ni Sir Larry, mas maganda po yung fresh, yung palay. Kasi po, iba yung quality ng bigas kapag fresh lagi yung giling ng bigas. Balikan lang po natin tong isyong ito eventually para lang ninyo maintindihan kung ano po ang prioridad ng gobyernong ito. Number 1, dahil po sa saligang batas yan edukasyon. Pero hindi tayo sure dyan kung paano nila na naman gagastusin yan. And of course, ang kanilang favorite pa rin, DPWH. Hindi ba ngayon sila pa rin ang may pinakamalaki sa lahat ng kagawaran except doon sa constitutionally mandated na departamento na dapat may pinakamataas na budget. Mga kapatid, still, it's 529.6 billion pesos. Wow. Naalala ko, yung trilyong pisong budget nila noong nakaraan. Mabot ng trilyon yun, di ba? Yes, trillion. Oo, kasi pinilit nga nila noon dahil ang dami na nagsasabi na dapat mataas under the law, dapat under the constitution, dapat mataas DepEd. So lahat ng hindi under DepEd, sinama nila para lang malagpasan yung DPWH budget noon. Pero laki pa rin, ha? Kumbara hindi favorite child, pero kasama pa rin sa top favorites. Di ba? Oo, wala na sa top 1, pero nasa top 5 pa rin siya. Ilan na naman dito yung solar lamps? Oh, Ilan cat's na naman eye. dito ang cat's eye? Oh. Ilan na naman dito po yung mga barandilya? Ilan na naman po dito yung hindi matapos-tapos na multipurpose building? Naku po, ang dami na natin yan. Hindi ba? Oo. Ay, kayo naman talaga ha. Pero mahal na mahal nila ang farmers. Oo, kaya mahal nga, na mahal ng ating presidente ang farmers. mahal niya ang farmers, kaya nga ang ating farm to market roads, 4.8 billion pesos. Kanina, di ba, nasa balita? Ang Budget ang for farm to market ang roads. farm to market yata 4.8 daw yun ang sinasabi kanina sa Sa balita. isang lugar lang yan. Sa isang lugar lang yun? Yes. Ay, grabe Oo. naman. Anyway, sige po. Dito lang ho tayo muna magtatapos. Ay, hindi pa tayo magtatapos, 9:04 dito pa po sa lang. ating pinag-uusapan na Oo. ito para lang ho natin maintindihan nga ang prioridad ng gobyernong ito. And sa mga mambabatas din po natin, sila ho lahat, pro-farmers yan. Yung ang isa ngayon na nandiyan sa DepEd nung tumakbo yan senador, naka-costume pa ng farmer yun Oo, naka-costume pa ng farmer. Meron pa siya ditong tuwalya. Kunin lang ho magmaneho ng jeep Hindi. Yan yung Isa pang nuknukan ng plastic nun. magmaneho ng jeep talaga. May tuwalya dito. Hindi, Oo. naka-ano pa yung costume niya kasi mahal na mahal niyang farmers. Oo. Eh baka love niya talaga. O, di ba? Okay, sandali lang po. Ito ho, sa mga nagtatanong, dito po sa sinasabi daw po na panghuhuli na para po sa mga e-trike sa mga main thoroughfares sa Metro Manila o sa buong Kapuluan. Atin pong aalamin po ang eksaktong order na nanggagaling sa LTO. Salamat, Profesora. May gusto lang akong basahin dito bago tayo mag-short break, baby girl. Sige. Isa po namang reaksyon, galing din po sa isa pong analyst na nakikinig din po sa atin just to express ito ho namang binabanggit niya dito na opinion doon sa ating katanungan tungkol nga sa mga files na ito. Meron siya reaction dito. Basahin ko lang, girl. Okay. Quote, unquote, good people used in reference to either Leviste and Barzaga seems naive or even colored. Let's call a spade a spade. At the end of it, whether or not the source is polluted, the public needs to know. And sometimes, as in this situation, the truth can only come out when honor among thieves breaks down. Regardless of the true motivations of Leviste, Barzaga, or anybody else. Yan ang kanya hong sinasabi po dito, Ika nga niya, isang tabi natin kung paano nakuha yan, saan nakuha yan, yun laman nito ang pinag-uusapan. Yan po ang dapat din na masusi at maimbestigahan ng walang pinapanigan. Yan po ang binabanggit niya, At ito daw po mga kapatid, lalabas lang ang katotohanan dito kung sila mismo mga magnanakaw ang maglalaglagan. Kaya alam mo, talagang ako sa isyong ito. Yun ang sinasabi po dito, ang galing diba? niya. Oo. Mapapa-thank you Lord ka Kasi isipin nyo na lang, kung okay. bati-bati sila, Oo. malalaman ba natin ito? Hindi ko sakali lang. Mm-mm. Kung sila ay bati-bati, Oo. alam kaya natin ito? Ah, Mangyari ba ito? Hindi. Kasi ngayon, bati-bati pa naman sila Oh.
Hindi ko- Saka may mga paksyon na. Bati-bati pa rin sila. Oo. Oo. Bati-bati pa rin sila. Kasi yung mga totoo at malalaki na sangkot dito, pinoproteksyonan pa rin nila. I mean, not to be naive about all of this. Ano ba ibig sabihin na naive? Narinig ko yan sa kanta eh. Hindi ho sa, di ba? You know, bati-bati pa rin sila, mga kapatid. Ano po? Kasi nga, yung perhaps sasabihin mo na medyo hiwalay na kami niyan, hindi na kami magkaalyado, etc. But the fact, no, na yaang supposed to be gusto mo ng kalasan, o gusto mo nang humiwalay, o gusto mo nang hindi ma-identify sa kanya, siya ang magngunguso sa iyo eh. Siya ang magtuturo sa iyo eh. Siya ang magsasabi na kasama ka dyan eh. Kasama anak mo dyan eh. Kasama pamilya mo dyan eh. Hindi ba? I mean, wala akong tinutukoy ng mga pangalan dito. Yun eh. Yun sinasabi dito ho sa pangyayaring ito. Sinimulan mo yan, pinasok mo yan, thank you. Ngayon ang tanong, paano mo tatapusin yan? Dapat Kasi ang- nagmamasid kami. Tama, dahil Kasi nag-oobserba kami. Tama, dahil ang mga bagay na sinisimulan, hindi pwedeng iniiwang nakatenga yan. Baka naman. Dapat tinatapos mo yan. Oo, Lalo at- pa kung meron kang pinapangako. Kasi Diba? mahirap yung sisimulan mo, tatapusin mo, magpapakahiro ka at sasabihin mo na dahil sa akin na bulgar ito, pero sa bandang dulo, sabit pala kayo, palagay ko po naman siguro ngayong mga panahong ito, ang mga Pilipino, hindi na ganun katanga. Para paniwalaan natin ang inyong magiging narrative dito o pagpapatakbo sa daloy ng istorya. Aba, ewan ko lang, kasi basta ako dito hanggat merong t-shirt, si Ma'am Dina Aquino sa akin, susuot ko to. Oh. Ako nga, ang gusto ko na isuot, sleeveless eh. May sleeveless ka na ba dyan? Araw-araw. Maggumawa ka na ng sleeveless, Tita Dina. Para minsan nakasando kami dito ni Manong Ted. Wow, Oo. tapang. Oo. Nakasando tayo ng ikulong mandarambong. Oh, di ba? Alright, mga kapatid, sandali po lamang ha. Oo. Silang Kung- mga bati-bati Kaya na. nga, hindi sila bati-bati. Yung iba bati-bati. Pero may mga galit-galit. Hindi. Oh. Sigurado lang, silang lahat pare-pareho. Ano? Tiba-tiba. Ay, oo nga ano. At tayo, Bati-bati. Tiba-tiba. pag binaliktad pala yun, tiba-tiba. Tayo, anong tawag sa atin? Kawawa. Mga manok. Oo, Ang mga turing kawawang nila. manok. Hello! Basta ang sigaw natin tuloy pa rin. Ikulong! Mandarambong!